Ang akala ko ba, ang spiritual advisor mo, si Kibuloy? Kaya lang, hindi umobra yung power ni Kibuloy eh. Siya mismo nakulong. Tapos sumunod si Digong. Di ba po, mga kababayan? At malamang, ang susunod si Bato de la Rosa. Next Bongo. Ganon mga kababayan ang pasunod-sunod. Biglang naging religious, naging spiritual si Bato de la Rosa matapos mabalita na may ICC warrant na laban sa kanya. Yan o. Sabi dito sa report ng Inquirer, De La Rosa turns to faith amid reports of ICC arrest warrant. Naging spiritual na pala niya, Mr. Maravillas. Naging ghost na po kasi biglang nag-disappear, biglang naglaho. Sabi nga natin mga kababayan, kung may flood control, ghost flood control projects, may ghost senator na rin ngayon mga kababayan. Biglang naglaho si Bato. Sabi niya noon, go ahead Mr. Trillanes, kahit sumama ka pa. Sige mo lang kanyang ngal-ngal. Go ahead. Make my day, Mr. Trillanes. Sumama ka pa sa pagpusas. Biglang naglaho si Bato de la Rosa, mga kababayan, at ngayon, naging biglang religyoso siya. Mayawag na Santo Niño. Hindi man po obrang ganyan. Remember mga kababayan, si Calauan Mayor Antonio Sanchez ng kasuhan mga kababayan ng rape and murder. Biglang naging religious din yun po. Hawak-hawak yung ribolto ni Mama Mary. Ayon, nakulong. Diretsong nasintensyahan mga kababayan at nakulong si Antonio Sanchez, dating mayor ng Calauan, Laguna. Naalala niyo yon? Malamang ganon din ang sapiti ni Bato de la Rosa. Yan o. Sabi dito sa report ng Inquirer, De la Rosa, who has been absent for the past 2 days, the past 2 Senate session days, shared 2 separate posts in his personal Facebook page. One showing him holding an image of infant Jesus or Santo Niño, and another featuring photos with Father Shiano Obod of the Compostela Parish Church in Cebu. Sabi niya, my patron saint, my ka-birthdays always in January. Viva Pit Señor, Santo Niño. Ayan si Bato de la Rosa. Meanwhile, he talked about his first personal encounter with Obod on the second update. Ayan yung picture mga kababayan ni Bato, may pamano-mano pa sa isang pari. Puro drama po. Puro drama ang nalalaman po, mga kababayan. Yan ang sabi niya, times like this, we need to seek some guidance from our spiritual advisor. Thank you, Father Shiano. Ang akala ko ba, ang spiritual advisor mo, si Kibuloy? Kaya lang, hindi umobra yung power ni Kibuloy eh. Siya mismo nakulong. Tapos sumunod si Digong. Di ba po, mga kababayan? At malamang, ang susunod si Bato de la Rosa. Next Bongo. Ganon mga kababayan ang pasunod-sunod. So sabi dito, De la Rosa has yet to personally respond to the reported issuance of an ICC arrest warrant against him. His legal counsel, Attorney Israelito Torion, earlier said they have been made aware of circulating reports but do not have independent confirmation as to whether or not the information is accurate. Biglang naglaho, mga kababayan, si Bato de la Rosa. Pero sabi niya sa mga previous interviews, hindi daw siya natatakot. Make my day, Mr. Trillanes. Kahit sumama ka pa niya sa pagpusa sa akin. Yan o, sabi ni Antonio Torion.
No, he's not hiding. He just wants to secure more facts knowing the different messages being given to us by the administration. Binatikos din ni Torion si Ombudsman Boyeng Rimulya na anya'y tila nagsisilbing unofficial spokesperson ng ICC matapos nitong sabihin na may inilabas ng arrest warrant ang ICC laban kay Senator Bato. It is just but natural for Senator Bato to verify what are the facts because he would be guided by these facts in protection of his right is concerned. Saad ni Torion. Kung naniniwala kayo na hindi man totoo yung sinasabi ni Boyeng Rimulya, ang tanong ngayon, bakit biglang naglaho? Biglang nag-disappear si Bato de la Rosa? Hindi pala kayo naniniwala na may ICC warrant? Ganon din si Amy Marcos. Pakinggan natin yung interview kay Amy Marcos tungkol kay Bato de la Rosa. Ay, ito pa. Isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Tapos, ayan, nagpauso pa na hindi magkasundo yung kapatid. Yung kapatid naman, ang sabi, wala pa daw warrant. Pagkatapos noon, si Secretary Bersamin, iba naman ang sinasabi. Talaga bang linilito ba tayo? Pero higit sa lahat, kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ang ginagawa yan? First and foremost, ang DOJ, parang nakalimutan ninyo na sinabihan na tayo ng Pangulo ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Di ba sinabi na yon? Pero, ayan, iba ang sinasabi, iba ang nagawa. Bakit? Nadampot biga si Presidente Duterte. Kaya eto nga, andito na naman, without any formal request or communication, either from the ICC or the implementing Interpol agency, the DOJ is so eager to resurrect the same illegal mechanism it utilized against the former President Rodrigo Duterte. Let me remind the DOJ, before any Philippine authority can surrender, extradite, kung ano-ano pang mga terminology ginagamit para lituhin tayo, it must first have lawful custody of that individual. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang masasabi mo niyan, statement ni Amy Marcos. Kung hindi sila naniniwala, isang kabulastugan lang yung balita na may ICC warrant na laban kay Bato de la Rosa. Ang tanong, bakit hindi na nagpakita si Bato? Hindi pala sila naniniwala. Ngayon, yung sinasabi ni Amy Marcos na si Bersamin daw, iba man ang sinasabi. Walang ibang sinasabi po si Lucas Bersamin. Consistent po siya sa kanyang sinabi. Ang sabi ni Bersamin, kung ano daw, yung ginawa kay Digong, yun din ang mangyayari kay Bato. O diba? We will cooperate with the Interpol kasi may obligation tayo sa Interpol. Wala sa ICC. Pero sa Interpol po, may obligasyon tayo. Yan ang malinaw na sinabi ni Lucas Bersamin. Pero hindi na ngayon magiging automatic. Bersamin, De la Rosa won't be turned over automatically to ICC. So walang rason na magtago si Bato de la Rosa kasi hindi man matik. Baka niya, Mr. Maravillas, lumabas si Bato, matik. Hindi nga matik, kaya lumabas ka na, Bato. Ayaw ninyong maniwala. Yan, sabi ni Bersamin, Sabi ni Bersamin, the ICC might have issued an arrest warrant against De La Rosa, but it has yet to be transmitted through the ICC police organization or Interpol. When asked if the process for the senator should the arrest warrant be valid would be the same as what happened to Duterte, Bersamin said, not anymore.
The Executive Secretary noted that the Supreme Court issued a new rule on extradition requiring a prior resort to a court before the person subject to extradition may be brought out of the country. Hindi man po, Matik, maniwala kayo kay Lucas Bersamin. Ba't hindi kayo naniniwala? Yung paniwala ni Lucas Bersamin, tulad ng paniwala ninyo na dadaan pa sa korte. So anong rason na si Bato de la Rosa hindi na mag-attend ng session sa Senado? Tapos naniniwala kayo na hindi man totoo na may ICC warrant na gano'n naman pala. Walang rason na magtago si Bato de la Rosa this time. Unang-una, sabi niya hindi siya takot na maaresto. Sabi ni Bato. Ikaw ba, Senator, hindi ka nanangamba dun sa pagpasok ng ICC sa bansa natin? Hindi ka ba natatakot? Hindi ako natatakot. Hindi siya natatakot. Senator, to this day, wala po kayo natatanggap na invitation natin? Wala. Because last time we spoke to you, sabi niyo po, ayaw yung tanggapin yung tawag. Wala. Siguro nagsawa na sa kakakunta sa opisina ko. Hindi na. Wala na tumatawag. O, di ba? O, ito pa, si Bato de la Rosa. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sabihan mo. Sige ka lang, ngak dyan ng ICC. Sige. Go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Ikaw mismo magpusa sa akin. President. Tapos biglang nag-disappear ngayon mga kababayan. Hindi nga konfirmado na may ICC warrant na laban sa kanya. Bakit hindi na siya nag-attend ng sesyon sa Senado? O diba mga kababayan? Lahat baliktad yung mga pinagsasabi nila. Mga pinagsasabi ni Bato de la Rosa. Manang-mana sa tatay. Pati mga DDS ganon. Sabi ni Digo, handa siyang mabulok. Pero ang sinasabi ng mga DDS, bring him home. Kaya sabi dito ng mga tawang-tawa sila. Ha 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 ha. Wala na si Bato, alikabok na lang, kaya di makita. Sabi ni Eduardo Gutierrez, Senador Bato? Sabi ni Alan Jose, the invisible man. Sabi ni Limer Manseba, nagbiberipika kung saan tatago. Sabi ni Joton, wala daw due process, meaning natukhang. Sabi ni Mondo, hindi pa nga totoo na may warrant si Calvo, abandonado na office niya. Sabi ni Boy Tapar, huwag ka pa uli dyan sa ICC, sigurado kakalad ka rin ka. Sabi ni Jeff Pilarta, hindi po nagtatago, naglalaro lang ng hide and seek. Sabi ni Redol Ago, Timik DDS Sabi ni J. Biskira, naduwagi. Sabi ni taga Pilipinas, Holy Spirit. Naging espiritu na lang yata si Bato. Naging ghost senator. O diba, mga kababayan? Sabi ni Ken Christian Vergara Fontanilla, as the saying goes, when the things gets tough, the tough starts praying. Sabi ni James, repentance without restitution is hypocrisy. Sabi ni Asimos Cole, too late for repentance. Law of karma in effect. Sabi ni Leo Simpao, baka magliyab yan. Sabi ni Manny Claire, how ironic. Sabi ni Limor, bring it on, di ba? Sabi niya kay Trillanes, make my day, anya, bring it on. Biglang kumapit po sa Ribulto. Si Bato de la Rosa. Hindi man siya matutulungan ng Ribulto po kasi sabi sa Bible, yan malinaw. Salmo 135 verse 15 to 18, the idols of the nations are silver and gold, the work of human hands. They have mouths but do not speak. They have eyes but do not see. They have ears but do not hear, nor is there any breath in their mouths. Those who make them become like them. So
do all who trust in them. Sabi sa Isaiah 44:10-20, this passage details the process of a craftsman making an idol from a tree, in the resulting object being useless and powerless. It emphasizes the foolishness of worshiping something that was made with the same tools from the same materials. So useless po yung kinakapitan ni Bato de la Rosa na idols of gold. Gold nga po, golden Santo Niño. May mata, hindi man makakita. May bibig, hindi man makapagsalita. May tainga, hindi man makarinig. Binubuhat pa nga niya. Oh. May mga paa, hindi man makalakad. Ang mga nagtitiwala daw sa kanya ay tulad niya. Yan oh. Those who make them become like them, so do all who trust in them. Ano daw? Useless and powerless. Ano kayo ngayon? Yun ang mangyayari kay Bato de la Rosa. Magiging tulad ng Santo Niño na useless po. Kinakarga niya pero nagtitiwala siya. Paano ka magtitiwala sa isang bagay na hawak-hawak mo nga? Hindi nga makalakad. Pag tumakbo si Bato, hindi nga siya masusundan ng Santo Niño hanggat hindi niya kargahin. Di ba? Pag yung Santo Niño tumakbo siya para tumakas, sinundan siya ng Santo Niño, naglakad ng mag-isa, hinabol siya, tumama sa kanya, nagtatatakbo na tulad niya. Ayun, di magtiwala siya doon kasi nakatakbo na tulad niya. Pero kung yung Santo Niño kinarga niya, paano ka magtitiwala sa isang Santo Niño na ikaw pa yung may karga? Nag-iisip kayo? Yun ang ibig sabihin nun na verse sa Bible. Powerless, useless. Yan o. May bibig hindi makapagsalita. May mata hindi makakita. May tainga hindi man makarinig. Nor is there any breath in their mouth. Pagkatapos magtitiwala ka. Ang nagtitiwala sa patay ay parihas patay. Patay yun, di ba? Wala man buhay yun. Hindi man humihinga, tinitiwalaan mo. Yosi, mga kababayan, pag hindi mo yan naintindihan, ibig sabihin niya, bulag ka rin. Tulad ng Santo Niño, hindi man nakakakita, bulag. May mata, hindi man nakakita. Di ba po, mga kababayan? Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.